Dahil siya na ang lumalayo. Ma, si Sinon ang naglalayo sa kanya. Dahil asawa siya. Hindi ako titigil na protektahan si Helen. Lipat po kami ng bahay. Nangako po kasi sa akin si Senon. Magbabagong buhay na daw siya. Basta tandaan mo ha, kahit anong mangyari, tandaan mo andito lang ako. Na mahal kita. May nangyari sa amin ni Rod. Mahal ko pa rin siya. Alam ko ang nangyari sa dati mong asawa. Aksidente po ang nangyari sa kanya. Huwag na tayong maglukuhan, Senon. Alam mo ang ginawa mo. At alam mo na ginamit mo yung paghihirap ni Rod sa Amerika para paghiwalayan sila ni Helen. Bibigyan kita hanggang bukas. Kapag hindi ka nagsabi ng katotohanan kay Helen, hindi ako mangingining magsabi sa buong mundo ang kasalanan ng isang Senon Aurelio. At that moment, nag-let go ako. Nag-let go ako sa lahat ng pagpipigil ko noon. Sinunod ko lang yung puso ko. Ng puso talaga? Crazy nung mga oras na yon. Pakiramdam ko it made sense. It felt right. Bumalik lahat ng nararamdaman ko para kay Rod. Yung paghawak sa akin ni Rod. Yung haplos niya. Yung paghalik niya. Parang hindi siya nawala. Parang hindi nangyari yung 5 taon na nawala siya. Pero crazy. Nagigilty ako eh. Kasi alam ko sincere ang asawa ko sa pagbabago. Tapos nangako ako na tutulungan ko siya. Mas ginagawa namin lahat para mabalik kami sa dati. Pero bakit ganun? Bakit parang ito yung maling gawin? Tapos yung nararamdaman ko kay Rod, bakit parang yun yung tama? Helen, delikado yan. 2 lalaki parehas mong mahal? Trouble yan. Alam ko. Kailangan mong pumili. At kailangan mo rin tanggapin na kahit sino yung piliin mo, unfair sa kahit sino sa kanila. Dahil yung isa, ilang taon mong minahal, pero hanggang ngayon mahal mo pa rin pala. Tapos yung isa, pinangakuan mong mamahalin habang buhay? Ay, nako. Ito yung rason kung bakit kailangan ng divorce sa Pilipinas eh. Para nababawasan yung pagkakasala ng mga tao. Ako hindi ako pabor sa cheating. Pero hindi rin ako pabor sa pagsasama niyo ni Senon dahil sa mga nangyari tsaka ginawa niya sa'yo these past few months. Oo, sinusubukan niyang magbago, pero ayoko magpakasiguro. Helen, hindi ako kasal. Wala rin ako sa sitwasyon mo. Pero kung ako yung papipiliin, pipiliin ko yung sarili ko. Pero Helen, walang pero-pero. Dapat sundin mo yung kung saan ka makakahinga. Sundin mo yung kung ano yung sa tingin mong tama para sa'yo. Kasi ikaw lang naman yung masasaktan kapag hindi ka masaya eh.
Helen, lagi mong tatandaan ha, na kahit anong desisyon mo, may kaakibat yan na kapalit. Okay? Si kuya mo? Bakit siya tumatawag sa'yo? Sagutin mo. Hello, Kuya Ryan? Chrissy, kasama mo ba si Helen? Hindi ko siya makontak. Oo, nandito siya. Hello, kuya. Len! Si nanay na bundol. Punta mo kami dito sa ospital. Ano? Kuya! Asan si nanay? Nay! Nay! Kuya, ano nangyari? Natagpuan na lang siya ni Mang Kadyo na sagasaan malapit sa atin. May bali daw yung tadyang tapos sabi ng doktor may tama din daw yung baga. Traumatic yung motorax. Kailangan maoperahan agad ni nanay. Nag-aantay na ng mga available na operating room. Elisa. Nay. Nay. Nay, unting tiis na lang. Nay. Huwag kang gumalaw, Nay. Nay, relax ka na. Ano? Nay, ano yun? Ano sinasabi mo? Ano? Rod? Si Rod. Rod. Vanessa? Nay. 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 Helen? Helen? Nay. 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 Ano nangyari? Nay. Nay. Ano nangyari?
Ginawa na po namin lahat ng aming makakaya pero lubhang napakalaki po ng pinsala sa nanay niyo. Pasensya na po kayo. Patay na po ang pasyente. Kikarami po. Basta tandaan mo ha, kahit anong mangyari, kahit ano, tandaan mo, andito lang ako. Anak, tandaan mo ha, na mahal kita. Talaga, Nay? Congrats! Nararamdaman ko talaga na ito na yung simula ng pag-asenso natin. Alam mo, parang sobrang saya ko. Gusto ko mag-celebrate. Abangan mo yung bagong test. Tessa 2.0. Yo, gusto mo yan? Nagmamature na nanay ko. Gawin mo ang lahat para mailayo ang anak ko kay Zenon. Iligtas mo siya kay Zenon. Opo. Gusto ko bantayan mo siya. Huwag na huwag siyang mawawala sa paningin mo. At siguraduhin mo na walang makakasakit sa kanya kahit na sino, lalong-lalo na sa Zenon. Helen, nakikiramay ako. My condolences. Nasagasaan ng nanay ni Helen after nila mag-usap ni Zenon. At sabi mo, according to Ryan, gusto ni Mrs. Bautista na Zenon magsabi ng totoo about what he did to you. And look what happened. Victoria, stop. No, you stop. Please, Ron. Hintayin mo mangyayari ito sa pamilya mo. Ang tiyahin na yan, mahirap siyang palaban. Sundin mo inuutos ko sa'yo, Rod. Kung ayaw mo madamay ang pamilya mo. Or else, mararamdaman nila kung paano ma-disappoint si Zenon Aurelio.
I want to know kung anong ginagawa ng babae niya dito. Hindi ba yan yung baliw mong menti sa New York? Gusto niya makiramay. Ano magagawa ko? Sa tingin mo ba, masasabi nila kay Helen ang tungkol sa'yo sa oras na ito? Baka manggulo yan. Why do you think na hindi ko iniiwan si Helen? Alam kong mahirap. Pero kung tama ang hinala mo, lalo ko dapat mag-alala para kay Helen. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakukuha. Kuya, hanggang dito ba naman talaga? Affair, hindi yun yung ibig kong sabihin. Rod, Ophelia, nakita niyo ba yung kapatid niyo si Ives? I'm telling you, Senon. It's either you split up with your wife or huwag mong pabayaan na sino man ang makalapit sa kanya. That's the plan. Talagang ilalayo ko siya. Pakilagay na lang po, Dan. Sige po. Salamat. Sundan niyo na lang si Kuya, ha? Ingatan niyo yung gamit. Lalo na yan. Thank you. I guess this move came at the perfect time. Ano, Han? Both of us are trying to move on. Trying to start over. Kalimutan ang mapapait na nakaraan. Tama ka, Hon. Magandang opportunity to para gumawa ng bagong alaala. Alam mo, hindi na ako makapaghintay para maimbita dito si Crazy at saka si Kuya. Oh, I was about to ask you that. Okay lang ba, Han, kung hindi muna natin papaalam ang lugar na to? Since you're taking a break from work, I thought I might as well to tayong dalawa lang. A kinda low-key honeymoon. Ayoko sana nang maistorbo. Kaya hindi ko rin sinasabi kay Auntie Salud ang tungkol dito kung nasaan tayo. Ay, alam ko makikialam yun. Magbe-break ka din sa work. You've been working all your life. Hindi ka ba maninibago niyan? Walahan, nagbabagong buhay ako. I might as well get used to this kind of new chapter.
we can tell them about the place. When we're all settled and kompleto na yung gamit. Tapos na yung lahat ng guest rooms. Then, we can invite them over. Okay. You look bothered. Yan. Wala eh, kasi nagtatampo ako kay kuya eh. Nang araw ko nang mini-message pero hindi ako nare-replyan eh. Have you tried calling? Oo, pero lagi siyang busy sa trabaho. Tama ba? Nagda-drive siya for an executive? Yun ang huli kong narinig. Kaso nga, hindi kami makapag-usap ng maayos. Baka yun din ang paraan niya para makamove on sa pagkawala ng nanay mo. Give him time. Merienda muna tayo. Sige. So ang ibig mong sabihin, nakalipat na sila ng bahay, pero hindi mo pa rin alam kung saan. Nagtatampo na nga ako eh. Hindi na siya nagre-reply sa akin eh. Sira ata yung number niya dahil di ko matawagan. Kapag siya yung tumatawag naman sa akin, natsyempo, nagmamaneo ako. Paano ko sasabihin yung lahat? Yun na nga eh. Si Sanon naman, di na pumapasok sa firm. Iniwan niya si Matt to take over. Eh, asa pang magsalita yung tao na yun. I'll try my best malaman kung saan sila nakatira. Kailangan ba talaga nandito yan? Natatakot ako eh. Baka biglang mag-transform eh. Baka bigla maging malaking paniki yan eh. Excuse me? Kung magta-transform ako, I'll be the devil herself. Hindi mo na kailangan mag-transform sa ganun. Sa dami mo ng kasalanan. Quiz. Huwag na. Victoria, ang ibig sabihin ni Kuya Ryan, ano bang plano mo? Anong ginagawa mo dito? May hit and run case na nangyari a few weeks ago. Nanay ng asawa ni Sinon. So, madali lang pala talagang humingi ng favor sa mga pulis. Kapag may pera ka, may kapangyarihan ka. Madali mo lang palabasin aksidente ang pangyayari kahit hindi naman aksidente. Right? Walang niya nila. Pinatay nila nanay ko. Kailangan nila makulong. Kung may madidiin man dito, si Salud lang, hindi si Sinon. I love you, hon. What's wrong? Ang hirap kasi, Chrissy eh. Ang dami kong kailangan i-let go. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Litong-lito na ako. Rod, anong ginagawa mo dito? Pumasok ka, halika muna dito. Baka may makakita pa sa'yo dyan. Ano, para guluhin ulit yung utak ko? Nagbabagong buhay na nga ako eh. Kaya talaga ako nandito, Helen. Dahil plano kitang itakas.
Gusto kitang ilayo kay Sinon dahil baka mangyari sa'yo ang nangyari sa dati niyang asawa, na siya ang nakapatay. Imposible. Helen, may pruweba ako.